mga studio etiquettes, paano po mag-maintain ng boses. Importante po yan kasi pag wala po tayong instrumento, ano po ba yung mga bawal sa ating boses, mga dapat nating iwasan. Okay. At saka yung mga basic exercises po, katulad ng kung paano mag-develop ng tinatawag nilang modulation. Actually, resonance po ang tawag sa industry na yun, hindi po modulation. So, yung simpleng exercise, if you want me to give you some sample, kunyari po, sa inyo po, Sir Popoy, gusto niyo po ma-develop yung resonance po sa boses, yung tipong pag nagsalita po kayo yung malagong, yung kasing lagong ng boses ni Sir Peter. Idol. Kunyari, nang-romansa. Mga ganyang klaseng boses. Ang exercise po na tinuturo namin sa mga kalalakihan at sa mga babae rin po magagawa nila ito is yung pag-produce ng NM sound with your mouth is closed. So, kung ako po gagawa nun, gagawa po ko ng N. Papakaramdaman nyo po yung inyong lalamunan habang ito'y nagbabibrate. At magiging conscious po kayo sa pag-include ng vibration na yan habang nagsasalita. So you can choose to whether produce that modulating, resonating voice na katulad po nito. Or pwede namang hindi po. Nasa inyo po yun. So you have control over that. Maliit na aspeto lang po yun. Nandiyan din po yung intindi po sa mga nota, like the sweep method, kung saan nahanapin nyo po yung pinakamataas na level po ng boss nyo at pinakamababa. Dahil bawat po musical scale, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, ay katumbas po ng isang character na maaari po namin i-produce sa ano yan, parang habang nagsasalita radyo sila, o TV. tinetape, tapos i-rewind, tapos sasabihin, babaan mo pa, taasan mo pa. Ganun Meron ba po ang kaming ginagawa? Meron po kami mga exercises na they are involved na mag-record po sila sa loob ng studio natin. Meron po sila mga take-home assignments at kamakailan lang po, isa po sa mga assignment nila ay magkaroon po sila ng video production ng sarili nila na ipapublish na sa YouTube para iling sa mga classmates. Inutusan ko po sila magkaroon ng ganong klaseng assignment para maging conscious sila sa mga facial expressions na kanilang ginagawa habang sila ay nagsasalita. Alam nila kung paano napuproduce yung ganitong sound sa pamamagitan ng kanilang mga facial expressions. Ang makagandahan po kasi sa pagboboses, wala po kaming pakialam sa itsura nyo. Importante. Yung ganda po, yung ganda ng boses, yung linaw ng pananalita, yung message, makarating po doon sa pupuntahan. 8 weeks? 8 weeks po ito. We have 8 weeks na once a week. Opo, 8 weeks na once a week. 8 long sessions. Opo. Kaya lang, in between those weeks, meron po sila mga assignment po na kailangan na i-produce for preparation for the next instructor or next course outline. So, yun po yung ang ginagawa po namin. Pero itong mga ganito, Peter, nung panahon mo, hindi mo alam tong mga binabanggit ng NM ganyan, di ba? Ng mga exercises. No, University of Hard Knocks na So, paano mo? So, paano training mo? Ikaw naman, ano yung training mo? Ayun, it all starts with ano ba yung range ng boses mo, no?